Then guys, another satisfied client. Hindi ko pa naman nabibigay. Another satisfied client. Oo, pero to hindi kasi auction to may. Pero kasi ang dineclare sa kanya itong reference number na to. Pero alam nila na yung reference number no itugma. Okay lang naman eh, pero yung presyo mo tama. Negative eh, kasi pati presyo kumbaga parang sinadya mo na. So basically niloko siya, no? Hi guys! Another deal to spark your day. For today's video, samahan nyo ako sa shop na natin yung iniwan sa atin ng client natin for servicing. It's a Rolex Datejust 26. It's a vintage piece. It's a solid gold with black dial. And he bought it from an auction from Japan. Have to inspect lang guys kung ano yung mga dapat natin gawin. Kailangan na natin tignan kung ano yung mga sira, kung ano yung mga kulang, and kung ano yung mga kailangan i-enhance. Samahan nyo ako and let's find out paano natin mare-restore to. Haba naman ng walk of fame ko. Wala ako sinasabi. Game! Saan na yun? So guys, ito na yung Rolex Datejust 26 na sinasabi ko sa inyo kanina na galing sa auction sa Japan. Inspectionin lang natin siya ngayon kasi hindi pa natin siya totally nakikita ng malapitan. Pero nakita ko na rin naman to nung last week, no? So, this one is a... Ayun! Reference number 69178. Actually, 6917 lang to eh. Dito sa auction papers niya, actually, nakalagay dito, 69178. Pero actually, tinito rito, wala tong 8 eh. So, mas luma ito. So, ayun, makikita natin, medyo maliit na maliit yung bracelet niya. Kailangan natin siyang dagdagan ng link. And, nabilang ko naman na siya. Tapos, yung kanyang crystal, so titingnan natin kung ito ba, mare-repair ba natin to o hindi. Yung dial niya, maganda naman yung dial niya. It's a black dial, guys. And yung bezel niya, hindi naman siya ganun ka daming tama actually, no? Maganda naman yung kondisyon nito. Pero we still have to inspect kung ano yung mga kailangan ditong i-restore. Baka yung movement niya, baka kailangan na rin natin gawin. And yun nga, sabi ng client, diba? Ang bilin sa atin is i-restore natin to make it look brand new. Tama, diba? Auction din yun. Auction eh. Dineclare sa kanya is itong reference number na to. Pero alam nila na yung reference number nun, hindi tugma. Okay lang naman eh, pero yung presyo mo tama. Negative eh. Negative eh, kasi pati presyo, kumbaga parang sinadya mo na rin, diba? So basically, niloko siya, no? Gago. Anyway, kailangan lang naman natin i-service yan. Tapos, pagmukayin lang natin siyang brand new. Dinis lang ang bagong shoe. O, bukas iiwan ko to, ha? Tirahin mo na lang ulit. Ano naman gagawin ko? Ganda na nga eh. Pero yung sa mga ano pa, yung mga dulo-dulo, ito na. Yung mga ganto-ganto na lang, importante. Huwag mo lang magagalaw yung haspi, ha? Ha? Ay, hindi. Huwag mo lang galawin yun. Ito lang yung sinasabi ko. Pampakintab lang yun eh. Ito lang yung sinasabi ko. So yun guys, tapos na nating i-service tong vintage na Rolex Datejust 26 ng VIP client natin. Yan, makikita nyo guys, so makintab na siya. Yung gold niya, wala na rin yung mga minor scratches niya. Pero syempre yung mga malalalim, hindi naman natin siya pwedeng basta-basta galawin kasi all in all, pwede na siya, very presentable na siya, pwede mo na siyang gamitin daily. So even yung glass niya, inayos na rin natin yan. Yung dial niya, in perfect condition na rin. And sinervice na rin natin siya kasi ilang seconds yung late nito. In-adjust na rin natin yun para... 1 to 35 seconds. So yun, di ba layo, di ba? Pero ngayon, okay na siya. So yun lang guys, so another satisfied client. So dadalhin na natin siya bukas or sa susunod na araw. And kung may mga papaservice kayo, dali nyo lang dito. Okay?